At that time na ginagang up at inaatake ang kanyang tatay, who served this nation and Davao and the entire country and the entire people, at walang ibang ginawa kundi paglingkuran ang mamamayan to the point na sinakripisyo niyang pamilya niya, buhay at kabutihan ng kanyang sarili. You cannot prevent a daughter from standing up for her father. President, in deference also with the request of the Vice President, concerned lang po siya sa kalusugan po ninyo. And that's the reason why the chairman decided to let you go. Vice President, Mr. President. At inamin niya yan, pinatakas niya lang. Itong si Congresswoman Luistro from Batangas. Sinabihan siya ni Pangulong Duterte, everything about what happened in the campaign on drugs, war on drugs, was on me. At ngayon lang po tayo nakapag live sa YouTube channel natin sapagkat tayo po ay nag-observe at nakipag daupang palad sa sambayan ng Pilipino sa kanilang paglalakbay para sa paglalantad ng katotohanan ni former President Rodrigo Duterte doon sa Quadcom, which is more appropriately na tinatawag ng mamamayang Pilipino na Tuadcom o ang ating mga ilang pagpapaliwanag. Mamaya ko na ulit itatawag po at i-greet ng ating mga kababayan who are in audience right now sa Ka Eric Live sa YouTube channel natin. But don't forget, ikampanya po ninyo ang Ka Eric Celis YouTube channel. We're closing to 16,000 subscribers already. Good morning from Canada, Ka Eric Cabusas. Ayun. Ito po. Kahapon po, I was supposed to join sa ating mga mamamayan doon sa labas ng House of Representatives. Because alam po natin na nangangailangan ng pagpapakita ng collective solidarity stand and support of the Filipino people ang former President Rodrigo Duterte. Pero unfortunately, nandito pa po ako sa Iloilo City sa aking lupang tinubuan sa bayang Sinilangan ko sa Iloilo. At dahil dyan, sapagkat tayo po hindi nakahabol ng flight back sa Metro Manila, thank you, I have the opportunity to meet you in Attorney Trixie here, Maisog, Toronto last summer. Thank you, na taga Canada. Pang coffee lang yan, kaya Eric, opo, no problem about that. It is deeply appreciated. Nandito po kasi sa Iloilo City kahapon ang isa sa mga komunistang terorista na urban operative ng Communist Party of the Philippines, supporter at campaigner para sa New People's Army at tagapagwasak ng ating bayan na nagpapakilalang congresswoman ng ACT Teachers Party List na si Franz Castro. In the morning, around 9 o'clock, nandito siya sa gathering ng mga pari or priest and lay organizations ng Iglesia Filipina Independiente with international delegation.
So nagbigay siya ng kanyang propaganda attack dito sa laban sa gobyerno at pagkukunwaring siya ay leader ng mamamayan. Kaya nagkaroon po ng biglaang picket protest dito sa Iloilo City kahapon November 13. Alas 9 ng umaga yon hanggang mga 10:30 in the morning. Kaya nag-live din po tayo watching from Germany. Thank you. Si Franz Castro po, bumalik lang yon kahapon mula sa Iloilo City kasi 1 hour lang naman yung schedule niya. Siguro naghabol siya ng flight na 11:30, then nakipagbuno at nakipagtunggali siya kay Tatay Digong sa loob ng House of Representatives. Silang tatlo, yung NPA lover, NPA recruiter, Raul Manuel ng Kabataan Party List ng Communist Party of the Philippines, NPA, si Brosas ng Gabriela, NPA lover, NPA supporter party list nila ng Communist Party, at si Franz Castro. Franz Castro was here in Iloilo City kahapon. About 5 minutes into the live, 110 ang audience kaagad. Thank you Thank you kayo. Si Ma'am Linda nandyan na. May commercial pa, hindi ko ini may skip. Yeah, thank you po please don't skip the commercial. Ang nagbibigay tayo ng YouTube para mabubuhay pong channel natin. At makakatulong din po kay Ka Eric. Ay, may pakulay. More power to you for the truth. Thank you po sa pakulay. Yes, simply Emmy Ruse Life. Ibalikan ko lang bakit po wala ako doon kahapon. Sapagkat nandito po si Franz Castro, ang isa sa mga komunistang terorista na ginagamit ng grupo ni Martin Romualdez para magsagawa ng pagpang-aatake, political intrigues, and dirty propaganda operations versus former President Duterte and the Vice President Sara Duterte. Pasbay lang muna, Sir Eric. Okay lang po. Don't worry. Importante po balikan nyo ang replay kung kayo po may work o may mga schedule. Again, it's only around to be 4 a.m. in the morning sa Pilipinas. So, mga transport sectors kapon, mga pamilya ng mga urban poor communities, kabataan nandito po kahapon. Sumama po si Ka Eric dito sa Iloilo City, sa Villa de Arevalo, kung saan nandun ang venue ng pagpupropaganda ni Franz Castro. Kung kaya po, naging isa tayo sa tagapagsalita at tagapagbunyag sa mga malalaking krimen ng Communist Party of the Philippines at ng kanilang mga urban operatives. At kasama dyan si Franz Castro, ang kanyang Alliance of Communist Teachers. By 11:30 a.m., nag-pull out na siya. So, naipakita natin na itong nag-aatake kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, convicted criminal po ito sa kasong child abuse at trafficking of children sa Davao del Norte, sa Talaingod po ito na kaso. I think there were around 14 mga kabataang katutubo na hinakot nila without permission from the tribes and their families sa Talaingod upang gamitin sa kanilang propaganda nila sa Torocampo ng Bayad Muna Party List. Mga puro ito mga Communist Party of the Philippines. So yan ang kaso nila, na-convict yan si Franz Castro at na-convict din yan si Saturo Campo. Under appeal without prejudice to bail, nakapagpiyansa sila, hindi ko pa maintindihan ano ang legal maneuver na nailusot nila. At isa dyan sa tumutulong sa kanila, yung abogado din na komunista at supporter ng NPA na nandun din sa Kongreso kahapon, si Cristina Conte. Siya yata ang legal consultant ng International Criminal Court na bugos. Wala tayong obligasyon international o ano pa mang mga kasunduan na dapat kilalanin natin ang ICC. Pang-propaganda lang yan nila Trillanes, nila Marcos, nila Romualdez at ng Communist Party of the Philippines. Good morning Ka Eric dyan sa inyo sa Pilipinas, watching from Dubai. Thank you po. Good morning Ka Eric from Tina Lim, Crank Brothers Vlog. Maraming salamat po. So, yun pong dahilan kung bakit hindi ako nakabalik sa Metro Manila. Dahil doon sa nagkaroon tayo ng kilos protesta laban kay Franz Castro at sa mga komunistang party list nila na nandito sa Iloilo City kahapon November 13. And they're trying to propaganda their dirty political games
and agitation sa loob ng Iglesia Filipina Independiente. Hindi ko alam bakit inimbitahan pa to ng mga pare eh. Hindi naman to naniniwala sa Diyos. At komunistang terorista ito na may pananagutan at convicted criminal pa sa ating bayan. Itong si Franz Castro. Good morning ka, Eric. Grace Cubs from Houston, Texas. Banatan mo ka, Eric. Duterte TV ito. Sige. So ano pong nangyari kahapon? So mga kababayan, alam nyo na kung bakit wala doon si ka Eric kahapon. Wow, 10 minutes into the live. 183 audience na po tayo. Maraming salamat mga kababayan. Yat shout out taga Mayabak Bohol, ka Eric, Mayakabak Bohol. Thank you ha. Mamaya ko na ulit i-shout out kay para ang flow of thoughts ni ka Eric at ang ating discussion will be tuloy-tuloy. Okay. What happened yesterday? Ano ba ang nangyari doon kahapon? Keep on going sa inyo mga comments and greetings ha. Deeply appreciated po yan ni ka Eric. Kahapon po ang naganap na Tuwadcom operations nila Barbers, Pimentel, Abante, nila itong Kolokoy at Tapang-Tapangan, Boy Contempt Paduano, sila Suarez, ay malinaw po na isang operations of political conspiracy. Yun po ay pampolitikang pakikipagsabwatan ng mga elemento na gustong wasakin ang mabuting ligasiya ng mabuting pamumuno, decisive political leadership, and good governance foundation na binuo ni Pangulong Duterte, including ang kanyang strong rule of law against criminals and against terrorists and drug lords and drug syndicates. Yun po ang kanilang gustong wasakin. Bakit ko tinawag na political conspiracy o isang grandioso, malaking pampolitikang pakikipagsabwatan? Sino po nakipagsabwatan? At kanino sila nakipagsabwatan at para ano ang kanilang pampolitikang pakikipagsabwatan? Una, makikita natin ang pattern of attack. Nandun po ang tatlong komunistang, teroristang NPA lovers, NPA supporters, na dapat sila ang iniimbestigahan sa mahigit 50 taon, 55 years in fact, na pagwasak ng CPP, NPA, NDF na siyang totoong organisasyon nila. At yun ay pilit na pinagtatakpan at iwinawalang bahala nila Martin Romualdez at ni Mr. Marcos na itong tatlong ito na gustong gisahin, bastusin at wasakin ang pagkatao ni former President Duterte at ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ay silang may mga utang na dugo sa ating bayan. Because I should know from direct personal knowledge and direct personal experience ko sa kanila. Hindi po sila mga ordinaryong party list representatives lamang. Si Franz Castro ay nanggaling po yan sa National Teachers Bureau ng Communist Party of the Philippines. At ang gawain niya ay mag-infiltrate, magpropaganda, mag-recruit at gumawa ng mga agitation at mga panunulsol sa hanay ng mga gurong pampubliko at mga manggagawa sa sektor ng edukasyon. Ang National Teachers Bureau po ay nasa ilalim po yan ng National Organizations Department, NOD, ng Central Committee ng Communist Party. Yan po ang kanyang trabaho. Mukha at make-up lang po ng kanyang pagkukunwari ang ACT Teachers Party List. You can never be a party list representative in the party list groups na kontrolado at binuo ng Communist Party at naninindigan para palawakin at palakasin ang New People's Army at ang NDF. 5 yan dati. Bayad muna, natalo yan ng 2022 elections with more than 1.2 million votes na nawala sa kanila. Yan si Colmenares, nandyan yan. Sa bayad muna sila Casinio, TD Casinio. Anak Pawis, disqualified na ito. Wala na ngayon dyan. Ang naiwan, bayad muna, Kabataan, NPA recruiter party list, ito sila Raul Manuel na sinabihan si Pangulong Duterte. Bakit hihingin mo ang items involving confidential funds? Taga-commission on audit ka ba? Ipapa-audit mo ang Office of the President? Kuha ka ba?
at lahat ng intelligence and confidential fund, bubusisiin mo. Ang may kagustuhan yan ay mga kalaban ng mga mamamayang Pilipino, enemies of the state, enemies of the government like the CPP, NPA, NDF. Yan, si Raul Manuel kahapon nandun. At may pakulay si Verna Lowry. Thank you po, Verna. Maraming salamat. Again, mga 1 month pa siguro tayo maka-monetize ha. Keep on coming lang because tinutulungan tayo ni Pambansang Loyal na magkaroon tayo ng resource generation at mabubuhay ang YouTube channel na ka Eric Celis para sa ating ipanaw sambayanan, para sa sambayanan, para sa former cadre at ganoon din po kay ka Eric na mga operational necessities ng ating pagtulong sa advocacy for public governance, good governance, peace and advocacy for national security. So si Raul Manuel po nandun. Bakit siya nakipagsabwatan? Kasi pinupunduhan sila ng milyon-milyon dyan sa House of Representatives sa pamamagitan po ng liquidation by certification only na mga MOOE, maintenance and other operating expenses or contingency fund nila. Hindi pa kasama dyan ang budget na kinukurakot nila sa mga projects nila. Nakakamiss kayo ni Ma'am Lorraine. Thank you po. Number 2, nandun din po kahapon si Arlene Brosas. Sinabihan siya ni Pangulong Duterte, why would you dictate on my answers? You only want to hear what you want to hear. You're not an investigator. So, Gabriela naman ito, na nanggaling naman yan si Arlene Brosas sa National Women's Bureau. Kung si Franz Castro, National Teachers Bureau ng Communist Party of the Philippines under the Central Committee line to the NOD, ito naman or National Organizations Department, ito naman si Arlene Brosas nanggaling sa Gabriela. National Women's Bureau, line of the Communist Party papunta sa NOD. Si Raul Manuel, NYSB, National Youth and Students Bureau ng Communist Party, recruiter, infiltrator, at agitator propaganda operators itong mga ito sa loob ng schools, universities, colleges. Si Arlene Brosas sa mga kababaihan, si Franz Castro sa mga pampublikong sektor ng mga guro at mga kawani ng sektor ng edukasyon. So hindi sila ordinaryo na mga party list representatives. Alam ba yan ni Martin Romualdez? Yes. Alam ba yan ni Benny Abante? Yes. I personally joined Lorraine Badoy and some team from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict when Benny Abante was still the minority leader. Sa opisina yan, nag-briefing kami tungkol sa iba't ibang mukha ng pag-infiltrate ng CPP, NPA, NDF sa ating pamahalaan at sa iba't ibang sektor ng lipunan. At that included sa briefing na yon kung sino-sino ang mga party list at ano-ano ito at sino-sino ang kanilang infiltrator sa loob ng Congress. I think we did that in 2021 or early part of 2022. I may got mixed up sa the date. But I cannot forget na sa loob ng minority floor leader office niya, sa lower ground floor, doon may opisina siya bilang minority floor leader pa siya noon, na briefing namin yan sa Benny Abante. Si Martin Romualdez together with then Speaker Alan Peter Cayetano and many of them, nakikinig yan sa pag-briefing namin at sa mga testimonial revelations namin, ako si Ka Eric bilang dating kadre, dating rebelde from the CPP, NPA, NDF. They were there sa office of the House Speaker ng si Cayetano pa, si Alan Peter Cayetano pang Speaker of the House. At si Martin Romualdez, I think, was majority floor leader in waiting at that time si Lord Alan Velasco. So malinaw po na itong mga kongresista are not innocent. They know kung sino pa mga ito. Pero dyan sila nakipagsabwatan, dyan sila nagbigay ng milyon-milyon na pondo. At ginagamit nila ito para atakihin ang mga political enemies perceived by Marcos and Romualdez to destroy principally ang mga Duterte because they know they cannot have popular support from the people dahil ang persepsyon at paniniwala ng mamamayan sa mga taong ito like kay Marcos, kay Romualdez at sa mga alipores niya ay mga kurakot at hindi mapagkakatiwalaan sa pagpamamahala ng ating bayan. So ginawa nila ang mga rabid o para mga asong ulol, rabid, not rabbit, rabid. Mga parang asong ulol
ng mga CPP, NPA, NDF, ginamit nila upang punduhan, udyukan ang galit ng mga ito na pabagsakin ang mga Duterte because during the time of former President Rodrigo Duterte and during the time of Vice President Sara Duterte when she was then mayor sa Davao, nilabanan nila ng tudo-tudo ang CPP, NPA, NDF upang matapos na ang communist terrorism ng mga ito sa ating bansa. So they really have the blood to go after Rodrigo Duterte and Sara Duterte. Nakita yan ni Martin Romualdez, kinonsintiya ni Marcos Jr. So isang line of conspiracy ba yan? Yes. At number 2, nakita naman natin kahapon nandun si Dilima, nandun si Trillanes. Sila din po ay mga simbolo o representation itong si Trillanes, si Dilima, nandun din po sila Shell Jokno. Yan po ang representation ng bulok at oportunistang lumang politika ng mga dilawan na they tried to convert and hide it into a pink lawan na hindi naman bumenta noong 2022 elections. Nandun din sila. So that is another line of conspiracy. Ang mga oportunista at bulok na mga politiko na walang ginawang mabuti sa bansa kundi makipagsabwatan sa kanilang pagkukunwaring liberal politics na hindi nakabuti sa ating mamamayan at binangga at tinalo ni Rodrigo Duterte ay nandun din kahapon. No? Mga kababayan, gumagano ako kasi maraming lamok. Hindi ako makapagpaandar ng electric fan, maririnig sa background natin. Pinuputakti ng lamok ang paa ko. Pasensya na. Para lang tayo sa relocation site kasi. Yeah, konti abogadong NPA supporter at Communist Party member yan ng National Union of Patakas Lawyers, NUPL. Tagapagpatakas at piyansador ng mga NPA. Kagaya ng karapatan. So dalawa na yung line of conspiracy. Yung isa, yung mga komunistang terorista na pinabagsak at nilabanan nila Rodrigo Duterte at Sara Duterte at ng Duterte government in totality. In the last administration ni former President Duterte. Kaya nandun sila kahapon, mga rabid attack dogs, no? Parang asong ulol sila doon kahapon upang sagasaan at masakin si Pangulong Duterte. Yes, lusawin natin yan sila. Sa election, wala na dapat sila dyan. Hindi na makabalik. Yung pangalawa, yung mga bulok na oportunistang nagpapakilalang liberal political symbol of liberal politics, itong mga dilawan. Trillanes, Dilima, Jokno. Nandun sila kahapon. At grabe ang pagmumura nila niyan kay Marcos Jr. Pati itong CPP, NPA, NDF during the elections because they connived to campaign. Ang CPP, NPA, NDF at ang mga dilawan, pinklawan, nagkasabwatan yan upang tactically ay wag manalo bilang presidente itong Marcos Jr. Kaya walang utak ito mag-isip si Martin Romualdez kung sino pa yung sumira sa ating bayan at sumira sa kanyang pinsan at sa kanilang pamilya at grabe ang pangbabastos at pangiinsulto ng eleksyon 2022. Sila ngayon ang kinakanlong at kinakandili, pinupunduhan at tiniheli-heli niya. Kalukuhan. Wala talagang pag-utak mag-isip ito sila. So ngayon kasama sila, sino pong third line of conspiracy? Ang mga kawatan at bulok na politikong abusado sa poder. Nandun sila kahapon. Itong kolokoy pastor na si Benny Abante. Itong kolokoy na ex-NPA na sinipa namin sa NPA nung nasa NPA pa ako dahil naging bulok na elemento sa loob ng CPP, NPA, NDF. Itong si Paduano, boy tapang-tapangan, boy contempt. Yan ang nagtawag sa akin na huwag kang bastos. Sabi ko, yes. Sabi niya, you're challenging us, sila ni Akop. Sabi ko, why? Nagpapaliwanag ako. Sabi nila, you want us to cite you in contempt? Sinagot ko yan sila. Nakatayo na ako at talagang galit ako noon. Sabi ko, yes, so be it. So that the nation will see that resource persons invited here in Congress do not have the guarantee of their constitutional rights to be respected and to be exercised here in this August chamber. Magalit na galit siya, papakulong niya ko. Yan si Boy Tapang-Tapangan at si Boy Contempt. Ang alam niya, Boy Contempt lang. Sinipa yan sa NPA. Si Karapali Luwalhati, ang kanyang kuda. Si Stephen Paduano, taga Negros yan. Bodyguard at bata-bata yan nila Danding Kuhangko at na mga sindero sa Negros. Kaya sinipa ng NPA yan. Muntik na rin yan abutin namin noon sa NPA, National Operations Command.
kasama ng mga boss niya. Anyway, balikan ko lang ha. So, tatlong line of conspirators yon. Yung CPP, NPA, NDF, government infiltrators, urban operatives. Nandun, kasama ang mga abogado nila, si Nery Colmenares, si Cristina Conte, all of them, Raul Manuel, Arlene Brosas, and Franz Castro are active urban operatives, cadre operators of the Communist Party of the Philippines. They support and they want to defend New People's Army, which is a terrorist organization na pumapatay ng ambos, nanununog ng bubomba, pero in yet nandun sila nagpapakilala silang mga ang mabubuting tao sila at sila ay bahagi ng Kongreso. So isang line of conspiracy mga kolokoy na to, yung Communist Terrorist Group. Ang isang line of conspiracy, yung Dilawan, Pinklawan, na mga bulok na politikong nagkukunwaring they're promoting liberal politics in the Philippines. Yung mga Dilawan na ito. At ang isa na line of conspiracy, ito mga abusadong alipores ni Marcos at ni Martin Romualdez na nangungunyapit sa poder at takot na makabalik ang Duterte brand of leadership dahil ang kanilang pangungurakot at pangungunyapit sa poder at ang kanilang abuso sa kapangyarihan at tapang-tapangan laban sa demokratikong karapatan ng mga mamamayan at kanilang kawalang kakayahang mamuno ay mapapatigil kapag pumasok muli ang Duterte good governance, strong political leadership. So it was nothing but a grand design of political conspiracy in their attempt to bring down the Duterte brand of leadership and make the people believe na masamang tao si Rodrigo Duterte at walang ginawang mabuti sa ating bayan. Ay, nagkamali sila. Nagkamali sila. Because their political conspiracy and their political operations exploded before their own faces. Sumabog po sa kanilang mukha sapagkat hindi natinag, hindi nagpatinag, at hindi po kumurap si Pangulong Duterte. Kaya, mga kababayan, napakahalaga po na maintindihan natin, it's not just about yung mga banters or exchanges ng mga bangayan sa salita. What we saw yesterday was a full operations of a grand design of political conspiracy to bring down Rodrigo Duterte as a political influential leader by coming out in the open in a conspiratorial attack inside Congress para po palabasin nila na masamang tao, mamamatay tao si Rodrigo Duterte. Because of that, ang gusto talaga nilang principal target aside from Duterte is si Sara Duterte. That she will be politically totally damaged or politically destroyed before 2028 presidential elections. So kaninong interes yan? Interes yan ni Marcos at ni Martin Romualdez for them to stay in power. Kaya ang vlog natin na ngayong umaga na to, yung ating video reaction, we must see the forest beyond the trees. Dapat makita natin ang pangmatagalan at ang long and strategic direction kung bakit ginagawa nila itong Tuwadcom. It's not just a personal slander or defamation upang ipahiya si Rodrigo Duterte. More than that, ito po ay para sa isang malaking disenyong pampolitika in preparation of a total political destruction operations against the Duterte so that they will come out politically damaged in 2028 presidential elections for the purpose of maintaining the hold to power of Marcos Romualdez beyond the term of Marcos. So klaro tayo ha, mga kababayan. Ibig ko pong sabihin, kailangan po natin na makita beyond sa mga exchanges ng mga maaanghang na pananalita, pangiinsultuhan. Why Duterte was there, ang mag-ama? Because they want to bring to the people that if we stand for the interest of the Filipino people, if we made decisions in governance na kahit hindi popular sa isang pagkakataon at mabigat na gawin, pero kung ito ay para sa pangmatagalang ikabubuti ng isang lipunan at ng isang pamamahala, stand by it and be ready to be accountable for it. That was a master stroke kung bakit nandun si Rodrigo Duterte.
at nandun si Sara Duterte. At thank you sir, umiiyak na po ako habang pinapanood ko sa Tatay Digong. No, Tatay Digong, nakakalungkot man yon, but beyond our emotions, we must see why Rodrigo Duterte endured the insults, the defamation, endured the propaganda operations na ginang-up siya, pinagtulungan siya. It was a masterstroke. It was a live visual aid for the people to see kung ano po ang kaibahan ng isang matino, may puso at may sincero na paglilingkod sa mamamayan, na kapag wala ka na sa poder, ikaw pa ang sisirain. He stood his ground to be accountable before the people in the nation. He was not there for the tuwadkom. He was there for the people. Yun po ang ating gustong i-deliver dito, mga kababayan. And the presence of Sara Duterte, napakalaking bagay po yun. Na kung mayroon mang mga pang-politikang pagkakaiba ang style ni Sara Duterte bilang Vice President natin ngayon sa kanyang ama, nangingibabaw po at nananalaytay sa kanyang ugat ang dugong Duterte. And she is not just the Vice President to the nation. Sara Duterte was there because she is also the daughter to her father. Pinakita po niya yon. At naramdaman ko po yon. She was there not just as Vice President. At that time na ginagang up at inaatake ang kanyang tatay, who served this nation and Davao and the entire country and the entire people, at walang ibang ginawa kundi paglingkuran ang mamamayan to the point na sinakripisyo niyang pamilya niya, buhay at kabutihan ng kanyang sarili. You cannot prevent a daughter from standing up for her father. President, in deference also with the request of the Vice President, concerned lang po siya sa kalusugan po ninyo. And that's the reason why the chairman decided to let you go. Vice President lang naman, di ba siya Presidente? Hintay siya kung Presidente siya, maniwala. That was the message of the presence of Sara Duterte. Ako man po, gagawin ko rin yan sa aking pamilya. Gagawin ko rin yan po sa ating mga kababayan kung ang kinakailangan ay isakripisyo mo ang sarili mo para mamulat ang mamamayan sa kung ano ang totoong nagaganap. Yan po ay sacred duty of every citizen para po sa pagmamahal sa ating bayan at sa kapwa-tao. That was the message sent by Duterte kahapon doon. Pangalawa, ipinakita ni Rodrigo Duterte na kung hindi ka handang humarap at managot sa iyong mga ginawa, sa isang desisyon na kailangan mong gumawa, huwag kang maging leader. Yun ang gusto niyang isabihin kay Luistro. Nag-lecture-lecturean pa itong si Luistro. By the way, ang asawa nito may kasong rape at inamin niya yan, pinatakas niya lang. Itong si Congresswoman Luistro from Batangas. Sinabihan si ni Pangulong Duterte, everything about what happened in the campaign on drugs, war on drugs, was on me because I issued the command and order. Kung paano ginawa yan, kung may lapses, may kahinaan, or abuses, or excesses, the command responsibility will come back to me. That is a strong sign of leadership.
na hindi Poncio Pilato at hindi hugas kamay si Rodrigo Duterte when it comes to command responsibility. Good leadership is not only accountability and transparency. It is also being brave and courageous enough to stand for the consequences of your actions. So sinabihan siya ni Luistro, itong nagdudunong-dunungan, ha? Akala niya nagtuturo siya sa law class sa loob ng universidad. At gusto pa niyang ipahiya si Rodrigo Duterte. Sabi niya, do you know what are the elements of conspiracy in crime or criminal theory? Guilty or conspiracy by direct inducement or inducement, conspiracy by indispensable cooperation, conspiracy by direct participation. Ba? Akala niya hindi marirecall ni Rodrigo Duterte. Pero alam mo kung anong direksyon ni Luistro doon. She wanted to trap the former president na aminin mo na mali ang ginawa mo at may mga krimen na naganap. And this, your presence and declaration here, is a sign of your extrajudicial confession. Sinagot siya ni Rodrigo Duterte, bakit korte ba ito? You can only have extrajudicial confession when it is part of the procedures in court. Bakit? May litigation ba? Is there any case formally filed in a competent court by the Department of Justice against Rodrigo Duterte? Wala. So, bupols ito si Luistro, abogada ito, pero nakalimutan niya. The extrajudicial confession is only relevant to a case that is filed or active sa korte. Di ba? Twin sister yan ni Dilima, si Luistro. So, klaro, nag-backfire sa kanya, tinanong lang siya ng simple ni Pangulong Duterte, thank you for the pakulay Rayo Carlos. Sabi niya, ni Pangulong Duterte sa kanya, was there a formal case in court for you to invoke the so-called weight or importance of extrajudicial confession on my part? Natameme si Luistro. So you see, malinaw po kung gaano po ka mindset frame handa si Rodrigo Duterte. Naririnig niyo po mga aso tumatahol sa paligid ko. I'm living in an area na maraming tao, pero maaga pa kasi, kaya naiingayan ang mga aso sa boses ko. Kasi wala akong micro SB microphone na wireless. Yung naiingayan ng mga aso. Tumatahol. Ang daming aso sa paligid dito. Dami pang lamok. yung isang dalaga, I forgot her name, who defended the family of Duterte. Si Cardema. At makita mo talaga, no, yung mga Duterte supporters. Iniinsulto pa ni Barber. Sabi niya, hindi ka nag-attend ng hearing. Attend ka lang dito kung nandito si Rodrigo Duterte. So what? So, kapwa nila kongresista yon sa Duterte Youth Party List yon. Kami naman sa Ipanaw Sambayanan. So, malinaw po the grand conspiracy of political demolition job against Duterte was in full steam ahead yesterday. But Rodrigo Duterte and her daughter, Vice President Duterte, made the people understand clearly with a live political visual aid kung ano ang pagkakaiba ng Duterte brand of strong leadership, real and sincere advocacy for good governance at pagmamahal ng may pusong totoo sa mamamayang Pilipino versus itong mga buaya at buitring politikong ganid sa pundo at kapangyarihan at katanyagan. So malinaw po but there was a breaking point for former President Duterte nang binastos na siya todo ni Trillanes. At pinabayaan lang ito ng Tuadcom to the point na sinabihan siya ni Rodrigo Duterte na magwi-waiver ako sa bank deposit kung papayagan dito ngayon na sampalin kita in public. It was a statement made to Trillanes na if you do not have proof enough, huwag kang gumawa ng kwento na may mga bilyones na pumasok sa account ko at sa aking pamilya coming from drug lords. Alam niyo po kung sinong dapat inimbestigahan doon for what at dapat gumawa ng bank waiver? Ang lahat po ng mga namumuno ng Tuadcom at mga kongresista, they should be investigated for ill-gotten wealth or unexplained wealth. At dapat mag-waiver sila sa lahat ng assets and investment and bank deposits nila. Like itong si Suarez, namumutik-tik ng kaso ng plunder yan.
at korupsyon sa ombudsman. Oh. Ganun din si Pimentel. Si Abante, sabi niya hindi pa siya congressman noong 2019, noong 2016. At nagpakilala pa siyang parang representative ng Baptist Churches Communities in the Philippines. Aroganteng, kolokoy na pastor. O ngayon, ang wealth niya, umaabot na siguro yan ng mahigit kalahating bilyon. Saan ang galing yun? Magkano na naman sweldo niya sa pagkakongresista? 280,000 a month? 300,000? You cannot amass wealth. Ang sasakyan niya, bulletproof. Ang kanya mga relo, tag 3 milyon, 2 milyon. Ang baril niya, doble-doble. Ang dami niyang baril. Yan dapat ang mga inimbestigahan. Nakapost yan sa Facebook nila. Si Stella Kimbo, isang bag pa lang, 2 milyon na, 3 milyon. So, hindi ba dapat sila, Sunny Trillanes, ang challenge mo doon sa floor kahapon? For you to have moral authority and moral ascendancy over the former president and the vice president, lahat tayo, pati si Trillanes, lahat sila dapat ay nagkaroon ng declaration in public na mag-waiver sila sa mga bank deposits nila lahat at pati sa investments and assets nila. O bakit kay Rodrigo Duterte nyo lang yan i-require? Di ba? Klarong-klaro po that it was a conspiratorial operation for political demolition against the Duterte. Kung mayroong dapat imbestigahan, saan napunta din po ang mga flood control na kinontrata nyo? Kayo nagpasa ng pondo, ng budget, kayo rin ang nag-appropriate, and then kayo rin mangungontrata ng flood control na winash out ng mga baha dahil wala mga iron frame, kagaya ng nangyari sa Bicol. Di ba dapat imbestigahan din kayo, Saldico, Martin Romualdez, for possible involvement sa pagtitipon ng unexplained wealth at possibility of plunder sa kaban ng bayan? So yun po ang mga nakita natin kahapon, mga kababayan. It was a very clear attempt na i-railroad nila ang political demolition job sa mga Duterte, pero nag-backfire ang kanilang grand political conspiracy operations. Kung mayroong imbestigahan din na malaki, itong 3 party list na nandyan, because by estimate, they are given 100 million pesos per year. Si Franz Castro, si Raul Manuel, si Arlene Brosas, by the leadership of the House of Representatives, aside from their budget, regular budget sa ilang opisina. So ang estimate ko po dyan, yan po ay mga aabot ng 300 million a year. And meaning for 3 years, sa isang termino nila ngayon, that's almost 900 million. At sigurado ako yan ay dapat imbestigahan dahil yan ang binibili ng armas ng NPA, bala, baril, at yan ang ginagamit para magpundo ng mga recruiters at organizers ng CPP, NPA, NDF. I should know. Doon pa ako nanggaling sa kanila. At yun po ang ginagamit namin noon. Kung wala kami mga pondo, nanggagaling yan sa bayan muna, Anak Pawis, Gabriela, at mga party list, kagaya ng kabataan na yan, upang ipapasok sa mga linya papunta sa Regional Party Committee ng Communist Party at doon nagagamitin yan para sa operations ng mga Communist Party. Yan dapat ang iniimbestigahan sapagkat yan ang totoong pagwawasak sa ating bayan. Ang pagkamatay ng mga drug lords at drug pushers, hindi ko sinasabi na hindi dapat imbestigahan, pero the enormity, the gravity, and the multitude of effects ng pangungurakot ng mga buhayang politiko at ng mga ganid at oportunista mga komunista sa ating gobyerno ay walang kahalintulad yan dito sa naging overwhelming na positive effect ng pagsusumikap ni Pangulong Duterte na tapusin ang problema sa droga sa Pilipinas. Mas nakinabang ang mamamayan doon. Klaro yon. May challenge pa kahapon si Congresswoman Luistro kay Duterte, kay Pangulong Duterte. Sabi niya, dahil sa iyong extrajudicial confession, pwede ka nang kasuhan ngayon ng Quadcom. I-recommend namin na kasuhan ka for violations of international humanitarian law. Kulukoy din ito si Luistro. Sinagot siya ni Pangulong Duterte, ha? What extrajudicial confession are you talking about? Kung mayroong dapat kasuhan, Congresswoman Luistro, ng paglabag sa international humanitarian law, ay ang CPP, NPA, NDF. For 55 years, mahigit 50,000 ang namatay sa walang katuturang digma ang inilunsad nila since 1968
1969. 68 ang Communist Party of the Philippines nila Joma Sison, 69 ang NPA. More than 20,000 sundalo at pulis ang namatay. More than 30,000 civilians. Anong sinasabi mo, Congresswoman Restro? Mag-aral ka nga. Sila ang dapat may pananagutan itong Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas for their continuing defense of the communist terrorism, of the atrocities of the NPA. Ang mga pinatay na sundalo at pulis, 20,000 mahigit. Bakit hindi mo yan paimbestigahan as violations and crimes against international humanitarian law, both in the Philippines and at the international level? Kulukoy ka rin, ano, Luistro? Pangalawa, na kulukoy sa kay Luistro. Binilang niya sa war on drugs death ang mga human rights defenders, environmental defenders, ancestral land defenders. Kulukoy. Ang source niya, karapatan. Hindi niya alam na ang karapatan ay grupong piyansador ng mga NPA. Binuo namin yan sa Communist Party of the Philippines para gumamit ng platform ng human rights. Tapos sasabihin mo na ang mga nagkamatayan sa communist insurgency war ng gobyerno ay drug warden dahil binigay sa iyo ang mga nilutong datos ni Cristina Conte, ni Nery Colmenares, ni Cristina Palabay, mga operatiba ng Communist Party of the Philippines, supporter ng NPA. Sasabihin mo, dapat maimbestigahan yan sa international humanitarian law violations ng Duterte government. Aba. Recruited ka yata o sympathizer ka na rin ng CPP, NPA, NDF, Congresswoman Luistro? Ha? Alam mo bang sinasabi mo? Na ang mga taong sinasabi nilang human rights defenders o environmental defenders o ancestral domain defenders ay mga kadre at member ng mga underground mass organizations nila na pinapalabas nilang mga aktivista lang. Eh ganun din po kami nung nandun sa kanila. Pinapalabas naming aktivista kami pero we are CPP, NPA, NDF. And this is not just coming from Ka Eric. Thousands of us are doing that. Wala talagang isip din to si Luistro, no? Saudi boy. Ka Eric, thank you for napakalinaw mong paliwanag at pahayag. Thank you sa pakulay, Saudi boy, ha? Ang ibig nating sabihin, when you try to attempt to pass on to the people yung maitim na balak at mga pagkukonsinti sa hindi mabuting gawain at patatagin mo ang kasinungalingan versus katotohanan, truth will come out always. Tawang-tawa ako sa kanya eh. Binibilang niya sa mga namatay daw sa drug war ni Duterte ang listahan ng CPP, NPA, NDF na karapatan group, ang listahan ng National Union of Journalists of the Philippines na infiltrated ng CPP, ang listahan ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. All of this are network or directly or indirectly infiltrated or controlled by the Communist Party of the Philippines. Tapos ikakarga niya sa war on drugs death data on death committed during drug war. Ibig sabihin, makita mo talaga na walang alam ito si Luistro, nagdunong-dunungan. How can you include that on the war on drugs statistics review kung yan ay bahagi ng national security operations ng gobyerno na pilit pinapalabas ng CPP, NPA, NDF na inabuso ni Pangulong Duterte? That's a different perspective with the same direction na ginamit nila para palabasin na mamamatay tao si Rodrigo Duterte. Hindi, bulastog talaga ito si Luistro. Si Benny Abante nagtadunong-dunungan din. Nagbiblia-biblia, akala ko nga magliliyab ng apoy ang Biblia eh. At ang kanyang dila ay lalamunin ng apoy sa pagkakulukoy itong pastor-pastora na si Benny Abante. Pinapangaralan pa niya si Pangulong Duterte, but Rodrigo Duterte know how to handle the situation. Sabi niya, di ba, Pangulo ka ng bansa, you know what is due process, you know, human rights is within the Constitution. Siyempre, sagot ni Pangulong Duterte, yes. Pero sabi niya, bakit mo sinabi na wala kang pakialam sa human rights? Sinagot sa ni Pangulong Duterte. Hindi naman ako taga-human rights. Hindi niya alam anong konteksto ng sinasabi ni Pangulong Duterte. When it comes to the rule of law, Benny Abante, when it comes to the rule of law, when it comes to decisive political leadership, you have to balance between human rights, social and civil liberties versus the interests of strong rule of law enforcement. Hindi sinasabi ni Rodrigo Duterte na hindi niya alam or kilala ang human rights concept. Mali ka doon.
ang binabanggit niya doon, you have to read the message of the former president that the human rights is not the be-all. Hindi yun ang lahat. Di ba? Hindi yun ang lahat, Congressman Benny Abante. Pero ibig sabihin, when you are president, you have to balance between law enforcement, between rights and freedom and liberty, between the interest of law and the interest of strong rule of law. Yun ang konteksto ng sinasabi niya, hindi mo nakukuha yon. At nagdunong-dunungan ka, naglecture-lecturean ka pa kay Pangulong Duterte. So, yun po mga kababayan, babalikan ko po ito mamayang hapon. Very interesting po ito. It's only about 4:45 in the morning sa Pilipinas, but we have 774 viewers. Maraming salamat po Nakakatabang puso po ang inyong. Pinasimplify ko lang po, ano po ang ating vlog theme. We have to see the forest beyond the trees. Dapat makita po natin ano ang totoong layunin dito. Bakit hindi pa tiniterminate ang seemingly wala namang katuturan na tuwad ko sapagkat ito ay grand conspiracy operations. 13 hours akong nanood kanina po. Yes. And now, ipinakita ko po sa inyo, kahit 1,000 times pang ulit-ulitin nila ang tuwadcom, Rodrigo Duterte will never waver on his belief na kung ako'y nagkamali sa paninindigan kong linisin sa mga kriminal at kurakot ang ating bayan at sa paniniwala ko yun ang tamang pagserbisyo sa ating mga mamamayan, dalhin niyo ako sa korte. I am ready to face the court. May panginsulto na reaksyon ang Malacanang through Executive Secretary Lucas Bersamin. I think si Duterte nag-appoint ito kay Bersamin bilang Supreme Court Chief Justice, kung hindi ako nagkakamali. Sabi niya, nobody or even the government of Marcos Jr. will not prevent or stop former President Duterte to surrender to ICC. Kulukoy din ito si Bersamin. Hindi niya nakuha ang punto ni Pangulong Duterte doon. Ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte, ang ICC, kahit anong gawin nila, ngayon man o bukas, o sa susunod na mga araw, walang bigat, walang legal weight, walang legal entity kasi ang ICC sa Pilipinas. They are a bogus entity since March 2018. Hindi na po tayo bahagi ng ICC, mga kababayan. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan nating maintindihan. Yung punto de vista ni Pangulong Duterte was very simple. Whatever ICC will do, to hell with them. They cannot impose and they cannot control our own judicial and legal system. That's the way he delivers the message. Hindi ibig sabihin mag-surrender siya doon. Ang ibig niyang sabihin, wala akong pakialam, sipain ko pa sila, sabi ni Pangulong Duterte. Because we do not have any legal international obligations sa ICC. Pangalawa, the ICC is a politicized instrument doon sa mga bansang gusto nilang kontrolin o pakialaman. Pero sa mga bansang hindi nila kayang mapanghimasukan, hindi sila makaporma. Amerika, Saudi Arabia, North Korea, China. Marami, ang Amerika is not a member of ICC, mga kababayan. So, pasensyahan nyo na po, maingay ang aso sa paligid ni Ka Eric. Na-pin down ba si Tatay Digong? No. He was never pinned down. Anong sagot niya? Whatever happens in this hearing, this is not the court of law. Magkaiba po ang weight and rules of evidence sa korte. Magkaiba po ang Senate or House committee hearing. Yan po is in aid of legislation or more of political value. There is no legal weight to it. Whatever transcript, records, or minutes that they're going to bring to court, it needs to pass through the weight and scrutiny of the rules of evidence in court. Alam ni Digong yan. Hindi tatayo sa korte basta-basta ang anumang record na sinasabi ni Luistro. Kaya binara siya at sinuplak ni Pangulong Duterte. Akala niya si Pangulong Duterte bupols. San Beda Law graduate yan. Why would you insist on the extrajudicial confession? Is this a trial in court? We are not in court trial. There is no active court case for Rodrigo Duterte. So mga kababayan,
Umabot po tayo ng 53 minutes with 806 viewers, no? Ang daming nag-i-interact pala sa atin sa ganitong oras. Please, don't forget, ipanaw sambayanan po ang ating party list. Iisa lang pong binoboto sa party list. You cannot overvote more than one. Number 18 po. Para makapasok po si Ka Eric, dahil tatlo kami sa Atty. Bosantog, number 1 nominee. Number 2 si Lorin Badoy, number 3 si Ka Eric. We need to target 1.5 million votes minimum. So that tatlo po kami. Kung less than that, baka isa lang makapasok or dalawa. Sambayan ng Pilipino, wag nating hayaang makapasok pa. May 4 na tumatakbo na Communist Party party list. Kaya nagpakampi sila sa COMELEC na wag silang ma-identify daw, red tagging daw yon. Itong COMELEC parang bibigay din at titiklop. But we will oppose. Bayad muna. Nandyan si Nery Colmenares. At I think si Cristina Conte tumatakbo sa party list. Number 2, nandyan ang Kabataan NPA Recruiter. Number 3, ACT Teachers na mga komunistang grupo sa sektor ng mga guro at yung Gabriela. Huwag nating hayaang makapasok itong 4. Ibasura natin ito sapagkat sayang lang ang milyong-milyong pundo ng mamamayan, sayang ang poder, pundo at ginagamit nila na lutuin tayo at gisahin sa sariling mantika. At habang yan nangyayari, pinupunduhan at binubuhay nila ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Kaya mahalaga pong party list elections na ito, kaya sumama po ako. Number 18 ang ballot assignment natin sa COMELEC number 18, ipanaw sambayanan. Mga kababayan, ang YouTube channel ni Ka Eric po, tulungan ninyong ma-promote. Don't skip the ads daw, sabi ng mga naunang vloggers, kasi dyan mabubuhay ang channel natin. At dyan din po mabubuhay ang ating advocacy. We don't have any choice. Ito na lang pong platform ni Ka Eric ngayon, yung kanyang YouTube at Facebook. Tulungan po natin ito para magkaroon po ng kaliwanagan at mga malalalim na pagsusuri ang kaganapan sa ating bayan. Rodrigo Duterte came out strong, not wounded, not bended on his knees. Doon sa nangyari kahapon. Because the Filipino people, hindi po mangmang at bobo ang mamamayang Pilipino. Nakikita ng sambayan ng Pilipino ang nagaganap, nararamdaman at kaya nilang tingnan saan ito patungo at ano ang nagaganap na ito. At huwag nilang kalimutan, when the people will embrace a leader that has been proven in history na tumindig para sa kabutihan at karapatan ng mamamayan, lumaban sa mga kalaban ng mamamayan like communist terrorists, drug lords, drug syndicates, at mga kriminal, you can never put a good man down. Ilang beses man nilang ipatawag sa tuwadkom nila si Rodrigo Duterte. Makailang beses man nilang bastusin at insultuhin si Rodrigo Duterte, the people will keep on having their collective solidarity with the kind of leader that Rodrigo Duterte is. And I hope yun din po ang dahilan kung bakit tinatarget nila. Ngayon pa lang, si Sara Duterte, I hope she will realize it. That with the people by your side, the way her father was able to win to the side of his kind of leadership and political programs, ang mamamayang Pilipino, that kind of acumen, that kind of talent and ability of her father, aralin dapat ni Sara Duterte yan, how to win the people by your side. No matter how many enemies and corrupt and evil politicians will face you, people will embrace you always. Yan pong ipinakita ni Rodrigo Duterte. Mga kababayan, don't skip the ads. Like, subscribe, promote, and campaign. Thank you, Felix Servidad. May pahabol pa. Hindi ko alam anong CHF na pakulay. Baka Frank yan o whatever. Maraming salamat. So, mga kababayan, dito muna po ang ating live vlog and live reaction ni Ka Eric for this day. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Sa mga kababayan natin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. I-share po yung video na ito pagkatapos natin. At tandaan po natin, mga kababayan, love our God. Love our family, unite with the best interests of our people, and contribute to nation building. We can never go wrong in our journey in life. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Muli, magsama-sama tayo sa muling pagbablog ni Ka Eric. Maraming salamat.
Bye for now.